magandang araw po sa ating lahat. Welcome po again dito sa ating channel, Chris Bell Channel Tutorial po natin. So, bago tayo mag-umpisa, sabihin muna natin ng 3 beses na ako ay matalino, ako ay matalino, ako ay matalino. Yan po, very good. So, pangatlong part na po natin to. So, part 3 na po natin tong tutorial na to. So, ito po yung kabuuhan ng project natin. So, yun bang kinokontrol natin, nilalagyan natin ng pattern or characteristics yung ilaw natin. So, pwede natin silang isa-isahing pa turn on and turn off. Pero 220 yung kinokontrol natin. So, yung controller natin is gumagamit lang ng mga lower voltage. Yun nga galing kay Arduino Uno. So, 3.5 to 5 volts po yung nagkocontrol. Kay 220 na AC. So, ginamitan natin ng relay po. So, yun po. Okay, so, yun pong ngayon lang nakapanood, nakapagsubaybay, or nakavisit sa tutorial na to, may dalawa pong previous tutorial tayo, no? Yung una is yung pinapakita natin yung final output natin. At saka yung pangalawang tutorial natin is kung paano natin kinokonekta yung mga components natin, no? Doon po makikita natin na may 3 parte po yung circuitry natin. So, nasa tutorial number 2 po or part 2. Etong part 3 naman is pag-uusapan natin kung paano natin ginagawa yung programs, no? Kung paano ba natin pinoprogram, kung paano ba natin tina-transfer or ina-upload yung program from laptop natin papunta kay Arduino. So, yun po yung tatalakayin natin ngayon, no? Hindi naman siya masyadong mahirap. So, yung programming natin is yung basic knowledge natin is C++ lang or C. So, pwede na, no? Kahit anong programming program na alam nyo, hindi kayo magkakaproblema dito, no? Madali lang kasi siya. So, okay, so sa pagproprogram natin, gagamit tayo ng simulation. Unang-una, para makita natin yung characteristics ng ilaw natin, kung paano siya magbiblink. Pagkatapos, pag okay na tayo sa simulation, and then transfer natin, upload natin yung code, papunta doon kay Arduino Uno. At saka, ipa-play natin, no? Ipapa-execute natin yung program natin kung tama ba yung characteristics niya, okay? So, punta tayo sa simulation natin, okay? So, open tayo ng, gawa muna tayo ng program. Dito muna tayo kay Arduino IDE. So, again, may Arduino IDE tutorial din tayo. Doon ba sa introduction ng Arduino, okay? So, yung simulation pala natin is Proteus yung ginagamit natin. So, yun pa rin, may tutorial pa rin tayo kung paano mag-install ng Proteus simulator. Okay? So, ito po yung, naka-open na po yung IDE natin. Okay? So, open lang tayo yung blinking, no? Yung pinakamadali po, yung blinking dito sa basic mo. May mga option kasi ito, kung nakita nyo. Under po kasi dito, may mga tab tayo dito. Ito yung verify the code. Ito yung upload the code. So, ito po yung tinatransfer natin yung code natin from IDE to Arduino Uno, okay? Ito po yung maggagawa tayo ng bago, ng new, at saka open, okay? So, sa tools naman natin, makikita natin dito kung ano bang board yung ginagamit natin. So, ginagamit natin is si Arduino Uno or si Gizduino Uno, pareho lang sila. And then, yung port, automatic yung port nag-generate. Kung hindi man automatic, so, isi-select natin, no? Pipiliin natin kung anong port yung ginamit niya. Okay? So, maya-maya, pag-upload natin ng code, titingnan natin kung paano ba chine-check yung port. Okay? So, gawa muna tayo ng code. Yun bang firmware? Yung nagko-control. Okay? So, ito yung IDE natin. Dito tayo magde-develop ng program. And then, para makita natin yung characteristics, gamitin natin si Proteus simulator natin. Itong si ISIS 7 po yung ginagamit natin. May bagong version po nito. Merong 8, no? Maganda din yun, no? Pero pareho lang po yung characteristics niya. Again, may tutorial tayo kung paano na-install to. So, doon lang sa Chris Bell tutorial natin, scan nyo lang doon, and explain ko doon yung part ng simulator dito, okay? Sige, ready muna natin si Arduino Uno. Arduino Uno, ready natin. Ayun, nandiyan na po sa Arduino Uno. Tapos, yung simulation natin for ilaw is para sa programming lang kasi ito. So, pwede ng LED, no? Pwede ng LED kasi nga, yung program characteristics lang po yung i-identify natin.
Yung wiring kasi, na-explain na natin dun sa second part ng tutorial natin. Okay? Hanapin lang muna natin si LED. Itong si red yung gagamitin natin. Pwede din naman blue at green. Ito na lang si red. Okay, so for program lang kasi ito. Okay, so set up muna natin sa Arduino, no? Gawa tayo ng model. Ito si Arduino. Rotate lang natin. Ayun po. And then, lagyan natin ng dalawang LED. Kahit dalawang LED lang. Kasi nga, yung sa project natin is dalawang 220 yung ginagamit natin. Diba? Dalawa yun, no? 220. So, valve. So, sabi ko nga, hindi lang tayo limitado sa light bulb na 220. So, kahit anong appliances, pwede nating gamitin, no? Pwede tayong gumamit ng electric fan as long as it is 220. Sa atin lang, yung sinasample natin sa project natin, kinokontrol natin gamit yung Arduino at saka relay, is yung light bulb natin na 220. Okay, lagyan natin ng common ground. Ito yung common ground natin. So, gumawa muna tayo ng model. Ito po, pang testing po natin to sa characteristics ng program natin. No? Kaya gumawa tayo. Doon po sa Arduino project natin, dito po, no? Ito sa Arduino project natin, ito, yung ginamit natin na pin is pin number 2 at saka pin number 3. Yun po yung ginagamit natin, di ba? So, dalawa lang po. So, 2 channel lang po yung ginagamit natin sa relay natin. Instead of 4 channels, dalawa lang po yung ginamit natin, okay? So, dito naman sa simulation natin, connect natin to sa pin number 2 at saka sa pin number 3. So, yan po. Yung sa actual is, if actual na gumagamit tayo ng LED, nalalagyan natin ng resistor. But then, since relay man yung ginamit natin, so wala ng resistor. Sa atin lang is makita natin yung programming niya. Okay? So, ganito lang po yung setup. So, gawa tayo ng program. Okay? Gawa tayo ng program. Paano ba? Blinking yung gagamitin natin. Kung may tanong kung bakit blinking yung ginagamit natin na program, kasi, yan naman talaga. Yan naman talaga yung characteristics ng project natin. No? Pinapailaw lang natin, pinapasayaw natin. So, yung simulation niya naman is, or yung programming niya naman, is appropriate sa kanya yung blinking. Okay? Doon po sa tutorial natin kung paano i-test kung yung Arduino mo is working ba, pagkabili mo, blinking yung ginagamit natin, yung built-in blinking. Ito po yung ginagamit natin, no? Yung built-in blinking. Sige nga, magnify natin para medyo mas klaro. Magnify. Nasaan ba si magnification natin? Ayun. Delete lang muna natin tong mga comment natin, ha? Hindi kasi ito kasali sa compilation natin. I mean, sa pagko-compile ng code. Pero although, sometimes, useful naman to sa mga programmer, just simply their indicator, no? Indicator po to kung anong part kinaslat, anong ginagawa yung certain code. Okay, pero dito i-explain ko na lang, okay? So, magnify natin ng kaunti. Ito po yung simple code niya, no? So, sa introduction natin, may dalawang party tayo sa firmware natin o sa program natin. Itong void setup, dito natin dinidefine or dinideclare or sinasabi ka Arduino na ito po yung mga output pins at saka input pins yung ginagamit natin or gagamitin natin. So, dito tayo nagdi-declare na mga pin mode. Yung pin mode niya is input or output. So, yung gagamitin natin is purely output yung gagamitin natin. Okay, so ito po yung isang function ng program natin, yung void function. At yung pangalawa naman is itong void loop. So, itong void loop, guys and girls, no, itong void loop, tumatakbo to, no? Tumatakbo to ng continuous, no? Naglo-loop yan. Continuous na tumatakbo yan hanggang sa tatanggalin mo yung supply. So, hanggat may supply, tatakbo to, no? Palibot-libot lang. Okay? So, pin mode, yung gagamitin nating code, pin is yung pin number 2. Yun ang kinonik natin, di ba? Dito sa simulator natin at saka sa project natin, pin number 2 yung ginagamit natin. Saan ba yun? Eto. Pin number 2 at saka pin number 3. So, doon naman sa programming natin, align natin yung code natin, no? Yung gagamitin natin is si pin number 2, sabihan natin si
sabihan natin si Arduino na okay Arduino, yung gagamitin namin is si pin number 2 as our output pin and the second pin is si pin number 3, palitan natin ng number 3, as our output pin. So, yan po. Okay? So, yan po yung programming natin. And then, sa under loop function, ito yung characteristics ng program natin. Dito natin pinoprogram yung characteristics niya. So, digital write daw, ibig sabihin, mag-a-output tayo ng value papunta kay pin number 2. For example, so ano bang gagawin ni pin number 2? Sabi dito, i-high natin, no? Or, lagyan natin ng supply. So, halimbawa, positive 5 volts siya, no? Or, ranges from 3.5 to 5 volts, yung voltahe niya. Pag sinabi natin high, mag-a-output siya kay pin number 2 ng 5 volts. So, yan yung after natin. Kasi nga, sa circuitry natin, kung nakikita nyo, ito po yung circuitry natin, di ba? May pin number 2 tayo. So, pag sabi natin, sa program natin na high ka pin number 2, itong si pin number 2 ng Arduino board natin, mapoprovide yan ng positive voltage na 5 volts, for example. And then, si 5 volts, yan yung magiging trigger, no? Kay channel 1. So, channel 1 ba nakakunik? Hindi. Nasa channel 4. So, pwede yan balik rin, no? Channel 1 o channel 4. Any channel sa relay natin. So, itong si pin number 2, kinokontrol niya si channel 4 ng relay natin. So, pag nag-high ito, ibig sabihin, nagtitrigger siya. Tinitrigger niya si channel 1. Ang mangyari po is iilaw po si appliances 1 natin. Or so, si 220 natin na light bulb, iilaw yan. Kung bakit, tinitrigger siya ni pin number 2, papunta kay channel 4. Channel 4 naman, pinapalampas niya or inaalaw niya ang current or electrons ni AC. Papunta dito kay appliance natin. So yan po ibig sabihin ng high. So halimbawa, no? Halimbawa, i-high natin si pin number 2 at saka si pin number 3. Ayun po, high natin si pin number 2 at si pin number 3. Yun din po, magti-trigger si pin number 2, magkakaroon ng voltahe siya, positive volts. Iti-trigger niya si relay. Si pin number 3 is connected kay channel 1 relay. So, magti-trigger si channel 1 relay at saka si channel 4 relay. So, iilaw yung dalawang light bulb natin. So, yan po yung mangyayari. And then, kung nakita nyo, may delay tayo. 1,000 delay, ibig sabihin that is 1,000 millisecond, equivalent yan ng 1 second. So, may delay po raw na nagto-turn on na 1 second or 1,000 millisecond. So, ano po yung sunod nating gawin? Ito turn off natin, no? Halimbawa, turn off natin si relay, si channel 2 relay, channel 4, or si pin number 2. So again, si pin number 2 is connected kay relay channel 4 at si pin number 3 is connected kay relay channel 1. So yun po, no? Kung nakita nyo, itong simple code na to, pinapailaw lang yung dalawang appliance natin, no? Tino-turn on at tino-turn off lang. So kung nakita nyo, itong first action natin, nagpro-provide ng positive volts kay pin number 2 at saka si pin number 3 na siyang magiging trigger ni relay para pailawin niya si appliance 1 at si appliance 2. Then after 1 second delay, pinapatay niya naman, no? Pinoprovidean niya ng 0 volts or negative or 0 volts si pin number 2 at si pin number 3. Ibig sabihin, ito turn off ni relay yung connection ni appliance. So isi-switch off niya. So yung basic characteristics was simply turning on, tapos after 1 second, turning off naman yung gagawin ni relay. And then after 1 second, balik ulit kasi nga nakaloop po ito. No? Pabalik-balik lang, nakaloop po siya. So yan po yung action niya or characteristics niya. So again, nagbi-blink lang siya. Basically, nagbi-blink lang yung ilaw natin. Okay, so kung gusto nating ilagay ito sa simulation natin, halimbawa, malakihan na yung program natin, lagay natin sa simulation natin. So ito tandaan nyo, sa simulation natin, yung kinakailangan natin is yung hex file. So dito, blinking po yung pamagat niya, yung title niya. So blink yung hahanapin natin na hex file. So
Before that, gawa muna tayo ng ng folder para madali nating mahanap yung file natin. Ito po 'yon. Folder natin, sample for example. Dito natin ilalagay. May sample folder na ba? Meron na. Delete lang muna natin tong isa, ha. Ayun. Pangalanan natin to ng sample. Ito. Rename. Ayaw ma-rename, ha? Rename nga kita. Ayun. Sample. Sige, so verify natin, no? Isa-simulate muna natin. So, saan ba yun? Eto. So, paano ba pag-verify? Eto, may verify po na label. Pagka-pindot mo dyan, be-verify po niya. Ayun, nagko-compile po siya. Compiling the sketch. Ika nga. Ayun, sabi niya, nagko-compile ako. Mag-antay ka. Yun po yung sabi ng Arduino IDE natin. So, eto, done compiling na raw po. So, tapos na raw siyang mag-compile. Hanapin natin yung hex file para malagay natin sa simulator natin. Okay, so saan ba yung simulator natin? Paano ba? Eto, run mo lang. Tapos type mo lang yung %temp%. Anong oras pa nag-compile tayo? Nasa 6:45. Hanapin natin yung my build. Eto. So, etong my build. 6:45. So, nasa 6:44. Ito po yung kinocompile niya. Ito po yung sadya natin, si hex file, si blinkino.hex file. Kopyahin lang muna natin to, lagay natin sa folder natin para madali nating mahanap pagka-simulate natin. Nasa sample folder. Ito, lagay natin sa sample folder natin. Ayun si blink, tapos punta tayo kay simulator. Saan ba? Ito. Load natin yung program kay simulator. Ito. Load natin dito. Wala na tayong iibahin. So, naka-set up na to by default. So, pwedeng gamitin na lang natin to ng diretso. Okay. So, saan ba? Sa sample, under desktop natin. So, eto. Eto si Blink. Ito yung gawa natin, no? Yung hex file na pinifetch natin or kinuha natin galing kay temporary file. Okay. So, yun po. So, pagka-run, ito po yung pagka-run. Again, ha? About tutorial sa simulator na to is may tutorial separate tayo nito. So, pwede nyo yung balikan, no? Paano mag-install at paano mag-simulate kay Arduino gamit yung Procio simulator natin. Okay? So, turn on natin. Play natin. Na-play na ba? Wala pa. Ayun. Naka-play. Ayun. Kung nakita nyo, ito po yung simulation niya, no? Nagbi-blink po yung dalawang ilaw niya. So, halimbawa, ito yung characteristics na to is tinitingnan lang natin kung yung port number 2 at saka si port number 3 is naaayon ba sa design natin. So, yung design natin is pina-blink lang natin yung port number 2 at saka si port number 3, no? High, ibig sabihin 5 volts, low, ibig sabihin 0 volts. So, ang nangyari po sa simulation natin, nagto-turn on at nagto-turn off lang sila. So, okay, tama to. So, sige nga, try natin, upload natin sa project natin kung iilaw ba to. Okay? So, pwede naman nating i-upload yung code natin kahit man hindi pa natin kinokonekta yung mga power natin dito sa appliances natin. No? Kahit hindi pa to kinokonekta, makikita natin na nagpa-function yung code natin sa Arduino natin papunta kay relay kasi nga may indicator tayo. No? May mga lights indicator po tayo. Sige, so upload natin. So, ito po yung pag-upload ng code natin. Punta tayo kay IDE. Okay. And then, connect natin yung printer cable na nakakonekta kay Arduino. Di ba? May printer cable tayo. Pagkabili natin ng Arduino Uno, mayroon po yung kasamang printer cable na siya pong gagamitin natin pang-upload or pang-konekta sa computer natin. No? Connect lang natin sa laptop natin. Ayan. So, nag-ilaw si Arduino. Ibig sabihin po, no? Sa pagkailaw ni Arduino, ibig sabihin po is nagto-turn on po siya. So, ayan, nagto-turn on si Arduino. Lagyan natin ng power supply eto, no? Lagyan natin ng power supply. Upload muna natin yung code natin. Ito yung code natin. So, paano ba pagka-upload? Ito po, magnify natin.
Dito, may verify tayo na tab, meron tayong upload, no? So ito po yung pipindutin natin. Yung sinabi ko kanina, check nyo yung port nyo. Ayun po, automatic po na na-generate yung port niya. SCOM number 3 po yung pinili niya. So halimbawa naman, yung Guestduino for example, ay may marami kayong port, tapos hindi nyo mahanap kung paano ba, anong port ba yung ginagamit ng Arduino Uno nyo, yung isang paraan natin is puntahan natin sa device manager natin. Halimbawa, no, hindi nyo alam kung anong port kung saan nakalagay yung port ng Arduino nyo. So, punta lang kayo dito sa device manager. Saan ba? Dito sa ano nyo, desktop or sa this PC. Right-click nyo lang. Right-click nyo yung this PC nyo for Windows 10. And then for Windows 7, I think, yata yun. Windows 7 ata yun. So, nasa anong tawag sa kanya? My computer, no? So, manage lang. Punta ka sa manage. Tapos, na-navigate ka ng computer mo doon sa device manager. And then, yun. Piliin mo lang yung device manager. Tapos, plug and play mo. Kasi nga, yung USB port natin, yung USB printer port natin is naka-plug and play. Ito po. Punta ka sa device manager, magnify natin ha, para klaro. Punta ka sa device manager, ito yung device manager natin. Stop muna natin to, okay. So, sa device manager natin, kita nyo, under po sa ports, ayun. Under po sa ports, ayun, meron tayong COM at saka LPT. Yung LPT, ibig sabihin is ito yung parallel port natin, no? Yung ginagamit sa luma nating printer, yung gumagamit ng parallel port. Etong COM port naman, ito yung sa serial port. So, tingnan nyo ha. Ayun, may nakakunik po USB serial device COM port. Ito po si Arduino. Bakit? Paano natin nalalaman na si Arduino Uno to? Tanggalin natin ha. Tingnan nyo kung ano ang mangyayari. Ayun po, tinanggal natin, nag-refresh siya, nawala po yung port niya, no? Hindi natin nakita yung port niya. So, pag may maraming port, andyan pa rin yan, makikita mo, pero may port na mawawala. So, halimbawa, balik natin to, saksak natin to sa computer natin. Ayun. So, kung nakita nyo, bumalik siya, so, COM port. So, ibig sabihin, port number 3 po yung ginagamit niya. So, ganyan po yung pag-verify kung anong port po yung ginagamit nyo. Karaniwan po yung ma-encounter tong ganitong problem is pag may marami kayong device na ginagamit sa port nyo, sa USB port nyo, or gumagamit kayo ng Guestduino. So, ito yung karaniwang na-encounter ko sa Guestduino. Sometimes nga, ini-install ko yung driver ni Guestduino. Yun po yung isang advantage na nakita ko kay Arduino. Automatic siya na mag-designate ng port. So, yan po, no? So, nakalagay na po yung port natin. Pag chine-check natin, may port na po tayo. Port number 3. Yung board natin is Arduino Uno na. Nakaset na. So, next natin gagawin, upload natin yung code natin. So, simply, ipipress lang po natin yung upload part po. So, upload natin. Kung nakikita nyo dito sa bottom po, sa baba po, uploading, sabi niya. Ito, si Arduino nagbi-blink. Ibig sabihin, tinatransfer po nyo yung code from computer po natin, dito po, sa computer natin, papunta po sa Arduino Uno natin. So, nakatransfer na po. Ayun, yung sabi ko kanina is makikita natin yung characteristics, no? Tingnan nga natin. Lagyan natin ng power C. Si relay, okay? Saksak muna natin to. Lagyan natin ng power si relay. Ayan. Kung nakikita nyo, nagbi-blink si relay. Ayan. Isa lang yung nagbi-blink kay relay. Ibig sabihin, isa lang yung nakita niyang pin. Medyo may pa-blink-blink ng kaunti si pin, pero hindi niya, ayun po. Isa lang yung nagbi-blink kay pin. Tingnan nga natin kung bakit. Si channel 4 lang po yung gumagana. Si channel 1 is hindi gumana si channel 1. Pero pag i-ano naman natin to, transfer natin to ng channel, tingnan nga natin. Lipat natin kay channel to. Ayun.
nagbi-blink po si channel 2, no? Kung nakita nyo. So, instead na channel 1 yung ginagamit natin, tina-transfer natin kay channel 2. Medyo mayroon po atang sakit si channel 1. Balik natin kay channel 1. Ayun. Medyo hindi nagre-react si channel 1. So, medyo may sakit po to. Lipat natin kay channel 2, yung connection natin. Ayun, nagre-react siya. Kung nakita nyo. So, nagbi-blink si channel 2. So, ayun nga. Kahit ano pa yung gamiting channel nyo, channel 1 man, mapa channel 2 man, or mapa channel 3 or 4 man, so yun pa rin, no? Kasi nga, dinuduplicate lang po ng ano natin, ng relay natin. Okay? So, dinuduplicate lang po. Okay? So, yan po. So, ibig sabihin, okay siya, nagpa-function siya. So, yun nga, kailangan pa nating i-transfer to kasi nga nilipat. Okay, so yun po, in-upload po natin yung code natin. So, kung nakita nyo, yung pattern po ng ano natin, nung pattern po ng simulation natin, kung nakita nyo, is pareho lang sa in-upload na code natin, di ba? Ayun po. Ito, itong ginamit natin is, yes, nasa channel 3 tayo, no? Nilipat ko sa channel 3. Instead na channel 1 po at saka channel 4 yung ginamit natin, pinapakita ko po na pwede po natin siyang ilipat kahit saan. Pwede siyang sa channel 2, pwede siyang sa channel 3, pwede siyang sa channel 1. So, either way, kahit anong channel, basta gumagana yung channel nyo, so okay po yan. Okay? So, yan po yung code natin. Sige, second try tayo. Ibahin natin yung code natin. Halimbawa, no? Diretso na lang tayo. Huwag na nating idaan sa simulation. So, yun pa rin yung mangyayari as long as naiintindihan po natin kung ano pong ibig sabihin ng code natin. Diba? Tama? Sige. So, yan po. Nakasupply po siya. So, again, kahit anong channel yung gagamitin natin. Pero, yung sa code natin, nasa pin number 2 at saka sa pin number 3 yung ginamit natin sa Arduino natin. Okay, so tanggalin muna natin to. Itong supply na to. Tanggalin muna natin yan. So nasa pin number 2, kung nakita nyo, nagbi-blink pa rin si relay, wala nga lang supply si AC. So hindi na siya umandar. So ayan. Nasa pin number 2 at 3 tayo, tapos kinunikta natin kay channel 3. Si pin number 2 na kay channel 4, si pin number 3 is na kay channel 3. So, yan po yung ginawa natin ngayon sa kasalukuyan. Okay? So, ibahin natin yung code natin. So, halimbawa, alternate natin. So, alternate naman. So, ibig sabihin, itong si high, itong si pin number 3, i-low natin. Ito po si pin number 3 na konektado kay channel 3. So, turn on muna natin si appliance 1, tapos naka-turn off si appliance 2. After 1 second, paanda rin natin. Ito naman si appliance 2 yung turn off natin at saka high natin si appliance 3. So, yan po sa nag-alternate po yung blinking nila, no? Nag-alternate siya. So, after that, upload natin. Ito. Same pa rin yung organization, wala tayong tinanggal. Nilagay natin si eto kay laptop, no? Nilagay natin kay laptop para upload natin. So, sige nga, upload natin yung code. Sabi dito sa baba, ina-upload niya. Ayun, nagbi-blink si Arduino. Tapos naiba yung pattern niya. So, itong pattern naman, ang galaw ni relay, yung ilaw ni relay, siya yung nagsasabi kung ano yung magiging characteristics ng
ng appliance natin. So, sa program natin, ginawa natin is ina-alternate natin. Okay? So, paglagyan natin ng supply ito po, supply natin si AC. Ayun, nag-alternate tong dalawang to. No? Si appliance 1, appliance 2. So, ayan po, nag-alternate po, di ba? So, halimbawa, may walong ilaw kayo, no? May walong light bulb kayo, iba-iba yung kulay, nilagay nyo sa building nyo. So, mag-iiba-iba po yung pattern or characteristics ng paggalaw ng ilaw nyo. So, ito rin dun po yung ginagamit sa mga dancing fountain, no? Yun bang light and sound sa dancing fountain natin. Ito din yun, no? So, kung nakita nyo, hindi po kataasan yung program natin. Pinapatay lang natin at pinapa-turn on. Okay? So, dalawa lang yung ginagamit nating appliances. So, dalawa din yung output pins natin. Si pin number 2 at saka si pin number 3. Again po, si pin number 2 is konektado kay appliance 1 or sa relay channel natin, channel 4. At si pin number 3, konektado po sa channel 3 natin. So again, kahit anong channel po yung gagamitin natin, pwede po yan. So depende po yan sa inyo. Okay, so change ulit tayo. Tanggalin muna natin to. Change ulit tayo ng pattern. So, sir, halimbawa naman, lagyan natin ng timing, no? Halimbawa, timing. Okay nga, sige. Lagyan natin ng simple timing. So, ito, gawa natin. Itong 4 is ito yung repetition function ng C. So, lagyan natin ng variable I. Kung gusto nyo matutunan to, you can go deeper. Learning or pagtutunan nyo or mag-study kayo sa for loop, no, ng C programming. So ito po, ibig sabihin, start tayo sa 1. Yung I natin na variable na nagha-hold ng value is from 1 to 5. And then I++ natin yung increment niya. Ibig sabihin, 5 beses po siyang mag-i-increment or mag-i-execute. Ayun po. 5 beses po siya. So, ang value po ni I is may value siyang 1 papunta kay 5. So, that is 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 beses po. 5 beses niyang i-execute to. Tapos, gawa tayo ng second pattern. Halimbawa, lagyan natin to. Comment natin para may indicator tayo. Pattern 1 po. Then, gawa tayo ng pattern to. For example, copy and paste lang natin yan. For loop pa rin. Okay, naka-for loop pa rin para 5 beses siyang magre-repeat. Pangalanan natin. Tawagin natin tong pattern to. 5 beses din magre-repeat. Yung characteristics naman niya is naka-high puro sila sa unang galaw. And then naka-low pareho sila. So, tigli 5 repetition sila. So, yun po. Yung pattern 1 at saka pattern 2. So, habang dumadami yung ilaw nyo, dadami din yung pattern nyo, no? So, mas madalin yung lagyan ng maraming pattern. Okay, so, dagdagan natin ng pattern 3. Yung pattern 3 naman, Yung pattern 3 naman, 5 repetition, pero yung pinapailaw natin is si channel 4 lang. So, appliance 4 lang. So, ibig sabihin, low muna natin to. And so, ang magbi-blink po nito is si pin number 2 pagkatapos magto-turn off and turn on si pin number 2. Si pin number 3 is steady lang po siya na naka-turn off. Yan po yung pattern 3 natin. Gawa tayo ng pattern 4. Copy and paste lang din natin to. So, sino ba yung nagko-control ng repetition? Itong si for loop natin, no? For loop function po ng program natin. Ibig sabihin kasi nito, 5 beses po siyang magre-repeat sa pattern niya bago siya lilipat sa ibang pattern. So, ito si pattern 4. Naman, yung paggalawin natin, si pin number 3, si port number 3, yung paggalawin natin. Okay, so magto-turn on, magto-turn off si pin number 3, tapos steady lang po si pin number 2. So, in summary, may 4 na pattern tayo na tigli 5 repetition. So, ito, pattern 1, 5 repetition po yung gagawin niya. And then, after 5 repetition, magja-jump siya sa pattern 2. Pattern 2 naman yung i-execute niya. Tapos, pattern 3,
and then pattern 4. So tag 5 repetition po yan kasi po dahil po sa for loop natin. Okay? So upload natin yung code natin. Ano ba? Gusto nyo bang i-simulate muna para makita natin yung ilaw? Sige, simulate muna natin ng bahagya or ng ano lang, madalian lang. Sige nga, verify natin. Kunin natin yung hex file niya. Nasa 716 po tayo. So, kunin natin sa temporary file po. 716 po yung compile time natin. Ito po. Si Blink Ino po yung hahanapin natin. Ito yun. Tapos, save natin kay sample. Replace lang natin yung dating code natin. Okay. So, tapos, para natin si simulation natin. So, may 4 na pattern tayo. Ito po. 1, 2, kung nakita nyo. 3, 4, at 5. The next pattern naman. Ito, 1, 2, 3, 4, tsaka 5. The next pattern ulit. Pattern 3 natin. Yung isang ilaw lang. 1, 2, 3, 4, at tsaka 5. Then next naman. Yung kabila naman. 1, oops, ba't hindi... ito, 1, 2, 3, 4, and 5. And then balik ulit sa first pattern. Yun po yung sinasabi ko na pabalik-balik lang hanggat may supply tayo. Okay, so ito po yung characteristics natin sa simulation natin. And then next, upload natin sa actual circuit natin. Dito po sa Arduino natin, no? Lagay po natin dito. And then, pwede naman nating makita yung characteristics niya kasi nga may ilaw yung relay natin. So, makikita natin yung pattern. And then, connect natin yung appliances natin or yung dalawang ilaw natin. Kung tama ba yung pattern na ginagawa ng simulation natin. Okay? Stop natin to. Upload natin tong code natin. Ito po, upload natin. Nag-a-upload na po. So, ibig sabihin, gumagana yung code natin. So, habang wala pa tayong materials, pwede tayong magsasimulate gamit yung Proteus Simulator natin. Ito po, done uploading na po. Kung nakikita nyo, nag-iiba-iba po yung ilaw ng ng relay natin. Sige, lagyan natin ng supply para bilangin natin yung pattern natin kung tama ba yung pagkagawa sa program natin at sa execution natin. Okay? So, lagyan natin ng supply. Ayun po, umiilaw na po yung light natin. Okay. So, reset lang natin, no? Para umpisa tayo. Balikan natin. Ayun, reset tayo. Ayun po yung pattern 1. 1, 2, 3, 4, 5. Then, pattern 2 ulit tayo. 1, 2, ayun po. 3, 4, 5. Pattern 3 tayo. 1, 2, 3, 4, tsaka 5. And then, next pattern, 1, 2, 3, 4, tsaka 5. Then, balik tayo sa pattern 1, yung papalit-palit. So, yun lang po. So, ibig sabihin, gumana po yung code natin. Gumana po siya sa simulation natin gamit yung simulator natin. And then yung pagka-upload naman natin, gumana ulit siya gamit yung actual wire natin. So, yan po, no? So, ganyan lang po. Ito po yung conclusion ng simple project natin. Ano ba yung project natin? Simple lang, gumawa tayo ng program, pinapatakbo natin kay Arduino. So, yung program na yun, siya yung characteristics ng appliances natin or ng ilaw natin. So, kinokontrol po ni Arduino na may low voltage na 3.3 to 5 volts lang po. Kinokontrol po niya yung high voltage na 220 at saka AC. Alternating current po yung ginagamit. Yun po sa karaniwang ginagamit ng mga appliances natin. Okay? So, para maging posible po siya, turn off ko muna to ha. So, para po maging posible po yung project natin na kukontrolin ng DC, yung AC is gumamit tayo ng relay. Okay? So, again po, doon po sa tutorial 1 natin, pinapakita natin yung final output. And then doon po sa tutorial 2 natin, pinapakita po natin kung paano i-connecta. So again,
sa tutorial to natin is channel 1 yung ginamit natin, pero gumagana naman yung channel 1. No? And then, nilipat natin sa channel 2 at saka sa channel 3, the same pa rin, gumagana pa rin. Okay? So, kahit anong channel yung gagamitin nyo. And then, sa tutorial 3 natin, ito po yun. Itong code natin. Gumawa tayo ng program, iniba-iba natin yung pattern, nilagyan natin ng different characteristics, pinatakbo natin gamit yung simulator, and then, ayun po, no? Ito po yung nangyari. So, okay. So, pag may tanong kayo, mag-post lang kayo sa comment section natin. Baka may matulong tayo. Okay? So, hanggang dito na lang po, mga kaibigan. Hanggang dito na lang po, mga kababayan. Okay? So, simple tutorial po to. Gamit yung Arduino. Apply natin sa higher voltages ng mga appliances na karaniwang ginagamit natin. So, don't forget to like and subscribe or follow the page. Hindi naman to page. Itong channel natin. Mag-subscribe lang kayo sa channel natin. And then, pwede nyo ring i-share yung page natin. Okay? So, hanggang sa muli. Salamat po. Thank you.